BP Sara nag-beat sa oras ng trabaho. Wow! Aray ko. Oh, ayan na naman po ha. Oh, ito po. Huling-huli na naman, nilaglag na naman po si Sara habang namamasyal. Shoutout po sa mga may-ari ng resort na tuwang-tuwa po na sa sobrang tuwa nila na i-post nila si Sara. Naliligo na naman po habang oras ng trabaho. Aray ko. Yan ang presidente nyo. Na-i-post po ng resort. Sabi, Fresh Catch by BP Inday Sara. Simple joys, authentic moments at malasakit sa kultura at kabuhayan ng Pilipino. Yan, sa sobrang tuwa, haba pong oras ng trabaho, naglalamyerda, naglalakwatya si Dora Tambalustay. Aray ko. Ayan o, huling-huli po si Sara Duterte. Sa post ng isa sa DDS page, the latest update kay Vice President Sara Duterte ay nag-beach at nanghuli ng iba't ibang klaseng isda at pusit sa oras ng trabaho. Aray ko. Yan ang presidente nyo. Ito yung presidente nyo. Huling-huli. Huling-huli na naman po. Ang ina niya, no. Ayan ba yung magiging presidente nyo? Aray ko. Ang sabi po ng ating informant, nung nai-post daw ng beach, bigla daw po nagdampot ng basura. Aray ko. Patayin mo si BBM? No joke. Puting nakakahiya po. Biro mo, na-post po nung beach. Ayon po sa kumakalat na balita, na aksidenteng na-post po ng beach. Nanguhuli po. Nakita po ng staff yata. Nakita ng staff na na-post. Siyempre, hindi na po madidelete dahil lalo pong magiging problema pag dinilit pa ng katulad nung ginawa niya doon sa Quezon na dinilit po ng resort, yung nakikita po siya doon habang namamasyal na naman. Ngayon po, na-post to at hindi na po pinadelete sa resort. Alam nyo po ginawa? Kumuha po ng trash bag. Kunwari, nagdadampot sa beach. Tingnan nyo naman po, mukhang tanga. Para lang po hindi siya mabas, kumuha po ng trash bag na kunwari po, nagdadampot siya sa beach. Aray ko. Para po hindi mabas, kumuha ng trash bag. Ayan, tignan niyo po ginagawa ng BP nyo. Kinakausap yung mga dahon. Aray ko. Tignan nyo naman. Putik ba, uubos ba yung buhangin dyan sa beach? Aray ko. Nakakahiya po, no? Nabuko. Nabuko po siya, na-post. Nabuko na-post. Ay, putik, buko. Ba't na-post? O sige, kumuha ka ng trash bag. Kunyari, nagdadampot tayo dito. Aray ko. Putik, ano ba naman to? Ito ba ang ano ng Pilipinas? Ito ba? Anak ka ng Diba? Alam nyo naman po yung mga DDS page. Sinusundan si Sara, kala nila makakabuti. Nakikita nila si Sara, oras ng trabaho, di ba? Weekdays. Oras ng trabaho, weekdays, namamasyal. Kala nila okay lang, picturean nila. Nanguhuli ng isda. Putik, nahuli nga, binas na. Putik, nag-utos, kumuha ng mga basurahan. Magdadampot daw para kunyari, nagtatrabaho. Aray ko. Ano to? Inaagawan mo na yung tupad? Sara, ba't pati tupad kinakalaban mo? Hindi ka na naawa, pati tupad kinukompetensya mo. Sa tupad yan!
Di ba? Pati tupad kinakalaban. Ano ba yung mga DDS? Presidente nyo pang tupad. Di ba? Oh, eto, pakinggan nyo. Ito ang dahilan kung bakit hindi pwedeng maging president si Sara Duterte una. Pro-China siya at hindi niya pinagmamalaki ang Pilipinas. Oh, di ba? Yan ang dahilan na hindi dapat maging presidente si Sara. Pro-China. Yung betlog po ni Xi Jinping, dinidilaan ng tatay niya. Si Sara naman, anong ginagawa? Pinupunasan pa ng epicacent oil para malamig. Diba? Pagtapos dila-dilaan ng tatay niya yung betlog ni Xi Jinping, si Sara naman nilalagyan pa ng epicacent oil. Kaya hindi po dapat maging presidente to. Dahil ito po ay walang ya. Hindi niya nga po masabi na China, tigilan nyo ang Pilipinas. Wala kayong narinig kahit sa ang interview. Anong sasabihin niya lang? Hindi po ako pro-China. Ako ay pro-democracy. Yun lang ang sinasabi niya, diplomasya. Diplomacy, demokrasi, kalayaan, diplomasya. Pero hindi niya masabi na China, tugilan nyo ang Pilipinas sa panggagago nyo. Kung ano yung pagmumura niya, hindi niya mamura ang China. Samantalang tayo, samantalang ang presidente, sinasabi ng presidente, hindi tayo yuyukod sa China. O ngayon, nagkaagirian po uli sa China ngayon tungkol sa mga ambasador na kasama niya. O ba't hindi niya ngayon sabihan yung ambassador na bastos? Binabastos po ang ating PSG, binabastos po ang ating Senado, binabastos po tayo ngayon. Ba't hindi siya magpaliwanag ngayon? Oh, diretso. Pangalawa, corrupt siya at may matibay na ebidensya. Oh, corrupt. May matibay na ebidensya, Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Shell Jokno, Maria Rivera, name it. Name it. Sabihin nyo kung sino gusto yung pangalan, meron si Sara niyan. Aray ko. Diba? Lantaran ng kurakot. Niluluno ng pera, nginangatal ang pera. Dahil patay gutom. Oh, patay gutom po talaga. Kita mo naman, sa pagiging patay gutom niya sa pera, kita nyo, nababayaran nila si Kapman, nakakapamasyal sila sa dahig, linggo-linggo, nakakapamasyal sila kung saan nila gusto, nakakabili sila ng mga mamahaling, mga expensive na mga gamit. At si Kitty Duterte, kita nyo naman po, dating pango, ngayon build. Si Hanilet po, nung December lang nakapag-open ng 2 restaurant, Mang Inasal at KFC, Pininger, Leaking Good. Aray ko. Diba? Yan po. Ganyan sila kakurakot. Ang tingin nila sa paggugobyerno, negosyo, pagkakaperahan. At ayaw niyang harapin. Pangatlo, mahina ang utak niya sa Oh, simpleng tanong lang. mahina ang utak. Ibig sabihin, bobo. Bobo naman po talaga eh. Ang bobo. Anong masasabi nyo sa speech ng presidente? The speech! The president! Aray ko. I can say the speech. I can say ituk. Ituk. Patayin mo si BBM. No joke. Di ba, para Eduardo? Di ba?
Kasi hindi katulad ng presidente. What can you say about the Chinese, which is really occupying our places in the West Philippine Sea? All I can say, if China wants us to stop criticizing them, stop their craziness in the West Philippine Sea. Because Filipino do not yield. Putik, simpleng salita ng presidente. Mapapawaw ka. Ganun po ang presidente. Si Sara tinanong, may press conference po si Sara Duterte. Okay, unang tanong, ano pong masasabi nyo na hindi raw po kayo sumasagot sa mga allegation nyo? I don't like to answer that question. Putik ka. Press conference yun ha. Sila po nag-press conference doon. Press conference niya yun ha. Okay. Ano po masasabi nyo na kayo daw po ay kilala nyo si Ramilio Madriaga? I don't like to answer that question. Aray ko. Ano po masasabi nyo? Ito na lang po. Ano po masasabi nyo na kumuha daw po kayo sa Pogo nung kayo tumatakbo sa eleksyon? I don't want to answer that question. Next. Ano pong masasabi nyo na kayo daw po ay tatakbo sa 2028 at para po maibalik po ang mga Duterte at magiganti kay Bongbong Marcos? I don't want to answer that question. Okay? Press conference, finish. Patayin mo si BBM? No joke. Putik ka? Nag-press conference ka? Hindi ka rin sasagot? Diba? Dapat sinarili mo na lang. Nagsarili ka na lang, Sara. Hayop ka. Diretso. Hindi niya masagot ng maayos. Paano pa kung sa international ang mag-interview mas nakakahiya? Diba? Kung international level po or international media will interview the president about the problem in our economy and some problem in the relation against some other countries, especially China, how can this idiot Sara can answer the question? She will say, I don't want to answer. Okay? For example, if the international media said, what can you say? That you are a puppet of China. I don't want to answer. Okay, CNN, what can you say that your brother is a drug addict? I don't want to answer. Aray ko. What can you say that you are related, your family is related in the drug industry in the Philippines? I don't want to answer. Aray ko. Okay? What is the implication and the reflection of the international media and international community and other countries to the Philippines? I don't know. Alam mo yon, naiiya ka, no? Nakakahiya maging Pilipino pag ganun eh. Alam niyo po? Hindi ko naman alam eh. Nakakahiya maging Pilipino pag ganun ka, putek. Hindi ko naman alam eh. Hindi biro mo, ganun ka? Kaya ba presidente natin sa future? Sipin nyo naman. Pusang ina oh. Puro travel ang gagawin at hindi magtratrabaho. Panglima, paghihiganti lang ang gagawin. Oh, yan. Puro travel ang gagawin. Hindi po magtatrabaho. Eh, alam po, kapapakita ko lang po, ngayong araw po yan. Pinakita ko sa inyo, kahapon lang po, tsaka ngayong araw. Habang nasa trabaho, nangingisda, nagsuswimming. Oh, puro travel. Pag may bagyo yan, nagtatravel yan.
Di ba? Pag siya naging presidente, papalitan ng pambansang awit. Ano papalit? Taylor Swift. Aray ko. Wala na. Wala na tayong lupang inirang. Ano kakantayin natin? Taylor Swift na. We were both young when I first saw you. I closed my eyes and I felt the time was coming there. On a balcony of running there. Romeo, Romeo, I don't wanna be alone. Juliet. Gusto nyo na ba yun? Patanggalin niya yung lupang hinirang, papalit Taylor Swift. Diba? Tapos ang dadalhin niyang single, di ba si BBM? Bagong Pilipinas, bagong mukha. Siya, paglalabas siya, di ba si BBM may tugtog? Tananan, tananan, tananananan. Si Sarah hindi. Kami ay apoy na susunog sa inyo. Aray ko. Pero serious speaking, pag yan po naupo, wala pong mangyayari sa Pilipinas. Ililigtas lang nila ang kanilang apelido. Lahat po ng papakulong ng presidente, po, example, Rebilla, Jinggoy, Joel is Lord. Panalayain lang niya yan, katulad ng tatay niya. Pinalaya si Bong Revilla, pinalaya sila Jinggoy, pinalaya si Robin. Yan lang po ang gagawin niya. Kaya wala pong mangyayari sa bansa natin. There's no progress that will happen if this Sara Duterte will be our future president. So think very nice and analyze everything, my fellow Filipino people. Because the president is very important to us. The position of the president is very, very important. So, better think twice. Aray ko. Ano pa? Ito ba po? Pakinggan nyo kung gaano ka magnanakaw. Davao City's confidential fund grew from 144 million in 2016 when Vice President Sara Duterte became mayor to 460 million by the time she stepped down, or a total of 2.6 billion pesos in... Biro nyo po, 2016. Ang confidential funds po ng mayor ay 144 million. Nung si Sara po ang naupo, dumoble. Hanggang sa natapos siya, 460 million confidential funds. Ganyan po si Sara Duterte. Patay gutom po talaga sa pera. Patay gutom. Kasi po, kay Sara Duterte po, ayan po, COA report show, Davao City had 2.6 billion in confidential funds under Sara Duterte. Anong inimbestigahan mo dyan sa 2.6 billion na confidential funds po? At ngayon, nung nalipat po siya sa Vice President, wala pong confidential funds. At gusto niyang magnakaw, nilagyan niya ng confidential funds. Ganyan po si Sara Duterte, magnanakaw. Yan ba gusto nyo? Aray ko. 6 years. A huge amount raises eyebrows. Bakit umabot sa 460 million per year, no? Ang dating Mayor Sara Duterte sa Davao, samantalang yung ibang mga malalaking LGUs din, Makati, Manila, Cebu. Kita nyo? Ang liit lang ng Davao City. Dinaig pa po ang Manila, Quezon City. Grabe. At isipin nyo po, probinsya yon, nagkalat ang confidential funds. Aray ko. Ni hindi umabot sa 100 million. Mapapatanong ka talaga ba? Kita mo? Yung mga sikat na po na mga urban places, urban city, o mga city sa ating bansa, hindi umaabot ng 100 million.
Si Sara po lagpas 466 million. Ganyan rin po ginawa niya sa Vice President. Walang confidential funds, nilagyan niya pusang ina. Bakit? Ano bang meron sa Davao? Inaagaw din ba yan ng China? Tulad ng sa West Philippine Sea? Oh. So, talagang ripe for study. Duterte's use of survey Oh. Yan ba? Butik, baka yung confidential funds na yan, pag naging presidente yan, maging 10 billion. Kasi po pag naging presidente yan, required siya magkaroon ng confidential funds. Kasi nga, head of state, di ba, ulo ng bansa, poprotektahan siya. Baka gawin yan 10 billion yan. O kaya 20 billion. Di ba? Tapos, lustayin niya lang. Kasi, ayun, pag head ka ng state, required ka ng confidential funds. Pero pag vice president ka po, hindi ka required. Wala kang imbestiga. Ano ba yung imbestigahan niya daw? Laptop. Laptop ni Saldico. Hindi po act of terrorism yung laptop ni Saldico. Tanga ka, Sara. Aray ko. Ha? Hindi act of terrorism. Ang confidential funds is required to use when there is act of terrorism or similarities on that kind of situation. Pero, kapag ikaw ay vice president, anong act of terrorism? Hindi ka naman head of state. Kung merong act of terrorism, ang magdi-decide ang head of state, ang presidente. Kaya wala pong confidential funds ang vice president. Dahil hindi naman siya required na magdesisyon kung meron terorista o anumang klase o anumang kahintulad ng terorismo. Hindi siya yung nagdi-decide. Ang nagdi-decide niyan, kaya tayo may presidente. Ang tanging trabaho niya, ay sa mga LGUs makipag-coordinate. Pabahay, kaya ni Nonilig Castro, pabahay, DSWD, kagaya ni Leni Robredo. Ganyan po siya. Makikipag-coordinate. Pero yung terorismo, hindi mo sakop yan. Ba't ka kumuha ng confidential funds? Ganyan po kapatay gutom si Sara Duterte. Na proud po ang mga DDS na kanilang future president. Mga tanga! Aray ko. Patayin mo si BBM. No joke. Hindi O eto, nilaglag niya yung tatay niya. O, pakinggan niyo po to Nilaglag ni Sara yung tatay niya. Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan ng Speaker of the House. O, tama naman, di ba? Hindi makakagalaw ang appropriation kung hindi ginalaw ni Eric Yap. Di ba? At hindi inano ni Cayetano. Aray ko. Tama naman. Representatives. So, yun yung part nilang dalawa, di ba? Insertion matawag nila, no? Pag-insert. Tapos, hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA? Hindi. Ako yan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Oh, so may kasalanan talaga si Digong. Magnanakaw talaga si Digong. Ayan po si Sara nagsabi niyan Oh, isang dire-diretso lang. Oh, pakinggan niyo Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan ng Speaker of the House of Representatives. So, yun yung part nilang dalawa, di ba? Insertion matawag nila, no? Pag-insert. Tapos, hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA? Hindi. Ako yan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Nakita niya kung ano yung ginawa ng Congress doon. Pero pinirmahan pa rin niya. Accountable siya because he allowed
the insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. O, di kasalanan pa rin ng tatay mo yung nakawan ng 11,000 flood control. O, di umamin ka na. Di umamin ka na, nakakasalanan ng tatay mo yung 11,000 flood control, tanga. Aray ko. Kung ganyan narrative yung pinapakalat mo, di magdanakaw talaga yung tatay mo. Anak ka ng bobo, no? Grabe, no? Napaka-bobo na itong vice presidente na to. Sobrang makalat, sobrang tanga eh. Sobrang walang modo, no? Grabe po.